Isang maulang araw sa inyo mga katropa, at sa vlog na ito ay magsa-sightseeing tour tayo sakay nitong e-trike, isa sa mga mode of transportation around Manila na kung saan papunta po tayo ngayon sa Quiapo, na kung saan madadaanan natin itong isa sa mga kilalang district at the world's oldest Chinatown, which is Binondo, Manila. Let's explore this It's Raining in Manila with Joms. Kahit it's raining in Manila, smooth pa rin naman ang traffic dito po sa Taft Avenue sa may harapan nitong iconic Manila City Hall. And syempre makikita nyo pabugso-bugso or unti-unting lumalakas yung buhos ng ulan gawa ng nasa habagat season na tayo, at alam naman natin kapag habagat, it means that mas maraming ulan, mas malalakas na ulan, at mas madalas yung pagdaan ng mga bagyo. So ngayong panahon ng habagat or rainy season is maging maingat po tayo. So safety first ngayong habagat season, especially sa mga magta-travel, sa mga papasok, or kahit sa bahay ninyo. So kailangan ingat po tayo palagi. At kasalukuyan po tayong nasa Jones Bridge, na kung saan papasok na po tayo dito po sa napakaganda at napakalaking arko ng Binondo, Manila. Kita nyo naman na unti-unti nang lumalakas ang buhos ng ulan dito po sa Binondo. Siyempre, kitang-kita nyo naman, basang-basa na ako ng ulan. Pero gayon pa man, opportunity na rin ito para makapag-sightseeing tour tayo kahit pa paano dito po sa Binondo kahit maulan. So, makikita nyo naman, medyo may kabigatan ng traffic, pero hindi naman gaano. Umaandar pa rin at gumagalaw pa rin naman yung mga buhos ng sasakyan. Kita nyo naman, marami din mga buildings na ginagawa along dito po sa Binondo, Manila. At syempre, kitang-kita nyo naman, lumalakas na talaga yung buhos ng ulan. At may kita nyo, ito yung Plaza San Lorenzo Ruiz. Ayan, so may kita nyo yung junction na yan dito po sa Binondo. Kaya sabi ko mga katropa, lagi tayong mag-iingat and always bring your payong or umbrella and raincoat. At makikita nyo, ito na nga ang Plaza San Lorenzo Ruiz dito po sa Binondo. So ito yung isa sa mga pinaka-featured place dito po sa
Binondo, Manila. Ayan mga katropa, habang tayo ay nagre-record, syempre hindi talaga maiiwasan na mabasa tayo ng malakas na buhos ng ulan. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan dito po sa Binondo is bumibigat na yung daloy ng traffic dito po sa may Juan Luna Street. Along sa Juan Luna Street mga katropa is marami din nakikita mga shops and restaurants dito po. So ito kasing way na to guys is papunta ito or papasok dito po sa isa sa mga kilalang bilihan ng mga gamit which is ang Divisoria. Grabe talaga ang lakas ng buhos ng ulan. Buti na lang at hindi masyadong bahain itong lugar na to. I'm not sure kung binabaha din tong part ng Binondo kapag malakas ang ulan. Pero gayon pa man is doble ingat pa rin tayo lalong-lalo na at umpisa na nga nitong panahon ng tag-ulan. At ngayon mga katropa is part na po ito ng Divisoria, Tutuban area. So ito pong Divisoria, Tutuban area is kilala rin itong lugar ng mura ang mga bilihin. So pinakadinalayo din ito lalong-lalo na kung bibili kayo ng mga mas murang gamit para sa inyo or para sa inyong mga loved ones. So ito mga katropa is ang Tutuban Center. Kitang-kita niyo naman, medyo nagkakaroon ng kaunting build up o medyo babagal yung daloy ng trapiko dito po sa kabaan nitong Recto Avenue. So nandito na po tayo mga katropa sa Recto Avenue. So kung kanina is malakas ang buhos ng ulan at napaka slow talaga or napakabagal talaga ng daloy ng trapiko dun sa may Juan Luna Street sa Binondo to Divisoria Tutuban area, dito naman is medyo mabagal-bagal pero gumagalaw naman yung mga sasakyan. As you can see mga katropa, dyan sa may center island na yan nitong Recto Avenue, dyan itatayo yung future west extension nitong LRT Line 2 mula Recto hanggang Manila North Harbor or dun mismo sa may malapit sa may vicinity nitong North Port Terminal. So kung ang LRT Line 2 ay may eastward extension up to Antipolo, so sisimula na rin yung pagtatayo dito po naman sa may west extension nitong LRT Line 2. So ito pong viaduct na yan is yan na po yung LRT Line 2. Based kasi dun sa mga sources is as soon as possible isisimula na yung construction nitong westward extension nito LRT
Line 2. So tatlo ang magiging istasyon yan, which is yung Tutuban, Divisoria, and North Harbor Station. So yan yung aabangan natin in the near future. Yan, so medyo mahina na or hindi na masyadong umuulan gaya kanina. At ito nga makikita nyo, yan yung Recto Station nitong LRT Line 2. So nakakonekta yan doon mismo sa may Doroteo Jose Station nitong LRT Line 1 through Footbridge. Ayan. So kung pupunta kayo ng Antipolo mula dito sa Manila, so yan yung magiging drop-off point ninyo pupuntang Antipolo. So yan yung Recto Station. Kitang-kita nyo naman mga katropa, medyo smooth na itong daloy ng traffic dito po sa may portion nitong Recto Avenue na kung saan tayo ngayon, itong ating dinadaanan. So hindi gaya kanina dun sa may Binondo area na kung saan is napaka-traffic na nga, super lakas pa ng ulan. Kitang-kita nyo naman, basang-basa na tayo and also basang-basa na rin itong ating camera. Pero okay lang naman, at least kahit paano is nakapag sightseeing tour tayo kahit it's raining in Manila. Ayan. At andito na po tayo sa Quezon Boulevard. So ito na po ang Quezon Boulevard na kung saan nagkakaroon ng build up ng mga sasakyan dito po sa way na dinadaanan natin. Tayo kasi mga katropa is pa southbound na or papunta malapit sa may vicinity nitong Quiapo Church. Dahil nga Quiapo Day ay talagang natural na magkaroon talaga ng heavy build up ng mga sasakyan dito po sa may southbound lane nitong Quezon Boulevard. So sa mga mamasyal or magsisimba sa Quiapo Church, ayan, so talagang habaan or magdala rather ng mahabang pasensya dahil napaka-traffic as in dito po sa lugar na ito. So ayan mga katropa, manatiling maging updated para sa mga susunod pa nating sightseeing tour vlog with Jongs.